Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Aralin 7. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Na ipakikita ang pagiging malinis sa pamamagitan ng pagtupad sa mga nakatakdang gawain ng paglilinis sa sariling tahanan at paaralan. Una, natutukoy ang mga sitwasyon at paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa. Ikalawa, napatutunayan na ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay bahagi ng tungkuling pangalagaan ang sarili, ibang tao at kapaligiran tungo sa malusog na katawan at isip. At ikatlo, na ilalapat ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Mga nilalaman. Pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Ikatlo, mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. At ikaapat, mga hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang baliktanaw. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Una, ang mga sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa akin at ng aking pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Dugtungan ito. Ikalawa, mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Panghikayat na gawain, suri larawan. Suriin ang mga larawan, ibigay ang iyong opinyon at pagpapaliwanag sa mga detalye at mensahe ng larawan sa loob ng 2 hanggang 3 pangungusap. Tingnang mabuti ang larawan at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagamit tayo ng KW chart. Punan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. Ang KW chart ay may tema na pangangasiwa ng basura o waste management. Ang sasagutan lamang ay ang alam ko o what I know at nais kong matutuhan o what I want to know. Muli, gawin ito sa inyong kwaderno. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 3, mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran ay mahalaga sa maraming aspekto ng buhay. Ito ay hindi lamang naglalaan ng mga benepisyo sa kasalukuyang henerasyon, kundi naglalagay rin ng pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan ng kalikasan at ng mga tao na naninirahan dito.
Narito ang ilang madali at epektibong paraan na maaari nating piliin o gawin upang bawasan ang araw-araw nitong epekto at makagawa ng malaking pagbabago sa mundo. Una, magdala ng mga reusable na bag sa grocery store o sa anumang ibang pag-aayos na may kinalaman sa pamimili upang bawasan ang paggamit ng disposable na mga bag. Ikalawa, gumamit ng reusable na bote ng tubig. Ang paggamit ng reusable na bote ng tubig ay hindi lamang lubos na nakakabawas sa dami ng single-use plastic. Makakatipid rin ito sa gastos. Ikatlo ay tumanggi sa mga single-use na gamit. Tandaan kung gaano kadalas ka umaasa sa mga single-use na gamit at piliin na palitan ito ng mas sustainable na mga version. Ang pagtanggi sa mga plastic na straw at disposable na kubyertos kapag lumalabas. At ang pagdala ng sarili mong lalagyan para sa natirang pagkain ay ilan sa mga paraan na maaari nating simulan ngayon. Ikaapat, siguruhin na ang iyong basura ay napupunta sa tamang lugar. Gawin ang iyong makakaya upang tiyakin na ang iyong itinatapon na basura ay napupunta sa tamang lugar. I-recycle ang mga material na maaaring ma-recycle sa iyong lugar at tiyakin na mababawasan ang posibilidad na ang iyong basura ay mapunta sa kalikasan sa pamamagitan ng paglagay ng takip sa iyong lata ng basura kapag ito ay nasa labas. Ikalima, ang pagko-compost sa bahay ay nagpapabawas ng dami ng basura na ipinapadala sa mga landfill at nagpapababa ng tsansa na maging marine debris ang ilang produkto. Pinatnubayang pagsasanay, tala karanasan, tala at usapan tungo sa mabunga at makabuluhang ugnayan at talakayan. Magbigay ng 3 aktibidad na naranasan mong gawin kasama ang inyong pamilya at mga kamag-aral para mapanatili ang kalinisan ng sumusunod. Una ay tahanan. Ikalawa ay paaralan. Ang tanong, mahalaga ba na katulong ang bawat kasapi ng pamilya at paaralan sa pagpapanatili ng kalikasan? Bakit? Gawin ito sa inyong kwaderno. Talasapan, tala at usapan tungo sa mabunga at makabuluhang ugnayan at talakayan. Basahin ang kwento. Batay sa kwento, bumuo ng sariling kahulugan sa mga ibinigay na mga salita sa unang hanay. Sa ikalawang hanay, sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. Basahin natin ang kwento tungkol sa Baha Dulot sa Basura na isinulat ni Blaine Mia Igkasama. Si Henry ay mahilig magrumi sa kapaligiran. Hindi niya iniisip na masama ang kanyang ginagawa. Tapon doon, tapon dito. Iyan ang lagi niyang ginagawa araw-araw. Kahit na pinapagalitan siya ng kanyang ina ay hindi pa rin siya sumusunod dito na huwag magkalat. Palibhasa ay may katulong silang laging inuutusang maglinis ng kalat sa loob at sa labas ng kanilang pamamahay. Dumating ang panahong kailangang umuwi ang kanilang kasambahay sa probinsya at walang ibang katulong ang
pumalit dito. Kaya obligado si Henry na gawin ang mga utos sa kanilang pamamahay sa loob o sa labas man. Isang umaga, ipinatapo ng kaniyang ina ang sako-sakong basura sa may eskinita kung saan doon kinukuha ng mga basurero ang mga basura. Ngunit dahil sa pagiging tamad ni Henry, itinapon niya ito sa likod ng kanilang bahay kung saan may ilog doon. Hindi alam ng ina ni Henry ang kanyang ginawa, kaya hindi rin siya napagalitan nito. Isang gabi, habang si Henry ay mahimbing na natutulog, napakalakas na ulan ang humagupit sa kanilang bayan hanggang sa bumaha. Pumasok sa loob ng kanilang bahay ang tubig at ang iba't ibang klase ng mga basura. Nagulantang ang ina ni Henry sa nangyari. Siya ay nalito kung bakit may mga basurang nagkalat sa loob ng kanilang bahay kung ipinatapon niya ito. Kaya pinuntahan niya ang kanyang anak at tinanong kung saan nito itinapon ang sako-sakong basura. Sinabi ni Henry ang katotohanan na sa ilog niya itinapon ang mga basura. Kaya nagalit ang kanyang ina at sinabihan itong linisin ang basura mag-isa. Napagtanto ni Henry na mali ang kanyang ginawa kaya sinabi niya sa sarili na hindi na niya iyon gagawin at magiging responsable na siya. Ngayon naman, sagutan natin ang tala, salita't kahulugan, at usapan, talakayan. Narito ang halimbawa. Unang salita ay kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa lahat ng natural na bahagi ng mundo na nasa paligid ng isang tao, hayop, halaman o bagay. Ano ang dapat gawin natin sa ating kapaligiran? Ang sagot, ang simpleng hakbang ng tamang pagtatapon ng mga basura ay maaaring makatulong upang mapanatili at mapabuti ang kalagayan ng ating kapaligiran. Ikalawang salita ay basura. Ang kahulugan, ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi na kailangan at dapat itapon ng maayos. Ano naman ang tamang pagtapon ng basura? Ang tamang pagtatapon ng basura ay sa basurahan ayon sa uri nito, nabubulok o hindi. Ang ikatlong salita ay baha. Ito ay ang pag-apaw ng tubig sa isang lugar dahil sa malakas na ulan o baradong daluyan ng tubig. Ano naman sa palagay mo ang mga dahilan ng pagbaha? Ang ilan sa mga dahilan ng pagbaha ay baradong kanal, deforestation at labis na pag-ulan. Ang ikaapat na salita ay responsable. Ito ay tumutukoy sa pagiging maingat at may pananagutan sa mga kilos at desisyon. Bakit kinakailangang maging responsable tayo sa pagtapon ng ating mga basura? Kailangan maging responsable sa pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang polusyon. Ikalima ay kalinisan. Ito ay ang pagpapanatili ng kaayusan at kawalan ng dumi sa paligid upang mapanatili ang kalusugan. Gaano kaimportante sa iyo ang kalinisan ng ating kapaligiran? Mahalaga ang kalinisan ng kapaligiran upang mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng ating paligid. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Unang tanong,
Bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran? Maaaring sagot, mahalaga ang malaman ang iba't ibang pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran upang maiwasan ang polusyon, mapanatili ang kalusugan at magkaroon ng maayos na tirahan para sa lahat. Ikalawang tanong, magbigay ng isang konkretong gawain na maiaambag mo sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Paano mo ito gagawin? Maaaring sagot, isang konkretong gawain na maiaambag ko ay ang wastong pagtatapon ng basura. Gagawin ko ito sa pamamagitan ng paghihiwalay ng nabubulok at hindi nabubulok na basura at pagtatapon ng mga ito sa tamang basurahan. Kaugnay na paksa bilang 4, mga hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran ay hindi madali. Kinakailangan ang kolektibong pagkilos kasama ang kapwa, iba't ibang sektor at organisasyon at edukasyon sa pagtatagumpay sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Ang sumusunod ay maaaring mga hamon. Una, ang kakulangan ng sapat na kaalaman at kamalayan sa kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran ay maaaring maging hadlang sa pagpapalaganap ng mga programa para dito. Ikalawa, ang hindi sapat na pondo para sa mga proyektong pangangalaga sa kapaligiran tulad ng recycling at pamamahala ng basura ay maaaring maging hadlang sa matagumpay na pagpapatupad ng mga hakbang. Ikatlo, ang iligal na pagmimina ng likas na yaman gaya ng iligal na pagputol ng kahoy at minerya ay nagdudulot ng pinsala sa kalikasan at maaaring magdulot ng pagkakaroon ng problema sa pangangalaga sa kalikasan. Ika-4, ang hindi paggamit o kawalan ng teknolohiya para sa epektibong pamamahagi ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran ay maaaring maging sagabal. Ika-5, ang hindi maayos o kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang sektor at ahensya ng lipunan ay maaaring magbunga ng hindi epektibong pangangasiwa sa kalinisan ng kapaligiran. Ika-6, ang hindi pagpapahalaga sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa mga patakaran ng pamahalaan at komunidad ay maaaring maging hamon sa pangmatagalang pagpapabuti. Ika-7, ang pangangailangan sa pang-ekonomiyang pag-unlad at komersyalisasyon ay maaaring maging sagabal sa pagpapanatili ng kalinisan, lalo na kung may mga industriya na hindi sumusunod sa mga patakaran para dito. Ika-8, ang epekto ng climate change tulad ng pagtaas ng temperatura at pag-ulan ay maaaring magdulot ng mas malupit na pagsubok sa pagpapanatili ng kalinisan at kapaligiran. Ika-9, ang kakulangan ng edukasyon tungkol sa mga paraan ng wastong pangangalaga sa kalikasan at kahalagahan nito ay maaaring maging hadlang sa aktibong pakikiisa ng komunidad. At ika-10,
Ang kawalan ng interes ng ilang sektor ng lipunan sa pangangalaga ng kapaligiran ay maaaring maging hamon sa pagsasagawa ng mga proyektong pangangalaga. Pinatnubayang pagsasanay, gawain, slogan, talas ng wika, mensaheng mabisa. Ang slogan ay isang maikli at madalas ay catchy na pahayag o pangungusap na naglalaman ng mensahe o layunin. Gumawa ng slogan na naaayon sa temang hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Narito ang rubrics. Batayan, kaayusan ng slogan, mensahe ng slogan, gamit ng wika, kasiningan at pagkamalikhain. 8 hanggang 10 puntos ang napakahusay at nangangailangan ng tulong ang 1 hanggang 4 na puntos. Paglalapat at pag-uugnay, suri-nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Unang tanong, bakit kinakailangan na malaman natin ang mga hamon na maaaring harapin sa proseso ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Maaaring sagot, mahalaga na malaman natin ang mga hamon sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran upang maging handa tayo sa pagharap at paghahanap ng epektibong solusyon sa mga suliraning ito. Ikalawa, sa palagay mo, ano ang pinakamalaking hamon para sa iyo para makatulong ka sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran? Maaaring sagot, para sa akin, ang pinakamalaking hamon ay ang kawalan ng disiplina ng ibang tao sa tamang pagtatapon ng basura. Upang makatulong, sisimulan ko sa sarili o sa aking sarili ang pagiging responsable at hihikayatin ko rin ang iba na gawin ang tama. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Gawain. Ang tanong, ang sagot. Isip ang gamitin, ugnayan ang kapalit. Panuto. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, bumuo ng isang tanong at isang sagot batay sa paksang pamamaraan para mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran upang makaiwas sa sakit. Narito ang 2 larawan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Pabaong pagkatuto. Gawain, sulat rili. Liham sa sarili, hangad ay mapabuti. Gumawa ng liham para sa sarili na naglalaman ng sariling pagninilay sa mga nagawang mali sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran at pangako na gagawin ang nararapat at tama. Gawin ito sa inyong kwaderno. Pagtataya at pagninilay, pagsusulit, tama o mali, bilugan ang T kung tama at M kung mali. 1 puntos bawat bilang. Una, sa pamamahala ng basura tulad ng recycling, kailangan ang sapat na pondo para sa mga proyektong pangangalaga sa kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot? T. Tama. Ikalawa,
Ang paggamit ng teknolohiya o social media ay hindi epektibo sa pamamahagi ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot, M. Mali. Ikatlo, kinakailangan nating sundin ang mga patakaran ng pamahalaan at komunidad sa pangangalaga ng kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Ikaapat, ang epekto ng climate change tulad ng pagtaas ng temperatura at pag-ulan ay maaaring magdulot ng mas malupit na pagsubok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot ay T. Tama. At ikalima, ang pagtanggi sa mga plastic na straw at disposable na kubyertos kapag lumalabas at ang pagdala ng sarili mong lalagyan para sa natirang pagkain ay ilan lamang sa mga paraan na maaari nating simulan ngayon. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.